Nice. That's the only 10 this move is getting. Yan na, get lucky. Oh, no. Magandang umaga mga kaibigan, mga kabilyard. Welcome to Sports Hub Reaction and Commentary Videos. For today's reaction video, ito pag-uusapan natin yung napakaganda at napakagaling na top 5 best magic shots of Efren Reyes. Ito ay isang invitational match, APC exhibition match, Challenge the Legends. At dito nga, 5 pool players i-challenge si Efren Reyes para sa isang single match 8-ball challenge. At dito nga si Efren Reyes ay kailangan mag-demonstrate ng isang magic shot sa bandang huli o yung last ball para matalo niya ang kanyang opponent. At dito nga ang magic shot na ito ay mangyayari lang sa last ball. Dito ginanap ang laban na ito sa Manila noong 2005. Ito yung invitational exhibition 8-ball match. At dito nga makikita natin ang 5 sa pinakamagagaling na where shot ni Efren Bata Reyes. Panoorin natin mga kabilyar. At dito nga sa seleksyon ni Efren Reyes, stripe ball yung pinili ni Reyes dito dahil nga yung mga solid ball ay naka-corner na doon sa corner pocket, no? So tingnan natin kung magawa ng paraan ni Reyes ito. At dito nga sa tira na ito medyo alanganin yan, pero ganun pa man mukhang pipinahin ni Reyes. Napakalupit ng pagpina ni Reyes na yan. Kaya sundan natin mga kabilyard. At dito nga sa posisyon ng cue ball na yan, nasa last 2 ball na lang si Reyes. At makikita natin na naka-cover yung corner pocket, no? Doon pa naman ipapasok ni Reyes yung 8 ball. Pero tingnan natin mga kabilyard
Dito yung kauna-unahang magic shot ni Efren Reyes. Panoorin natin to. Ito yung isa sa pinakamadadali na magic shot hanggang sa pinakamalupit at pinakamahirap na magic shot ni Efren Reyes. At dyan nga sa posisyon ng 8 ball na yan, mukhang nakaharang talaga yung 5 at saka yung 2 no, doon sa corner pocket. Pero itinuro ni Reyes dito sa kaliwang corner pocket sa itaas. Ito yung kauna-unahang magic shot ni Efren Reyes para dito sa game number 1. Kaya sundan natin at panoorin natin mga kabilyard. Nice. Round number 2 mga kabilyard, no? Dito nga panibagong player na naman. Nag-break yung opponent ni Reyes at babalik sa table itong si Reyes. Unang game ni Reyes panalo at saka yung kanyang huling tira ay a little bit magic shot, no? Pero habang tumatagal, habang dumadami yung kalaban niya, lalong tumitindi yung kanyang magic shot. Kaya panoorin natin to mga kabilyard. At dyan nga sa tira na yan ni Reyes, no, makikita natin na foul siya dyan, ay scratch, kaya ball in an advantage dito sa kanyang kalaban. At meron chance ngayon na makarun out itong kalaban ni Reyes. At tingnan natin kung gaano kagaling at kahusay itong kanyang nakakalaban. Panoorin natin mga kabilyard. At dyan nga mukhang sumablay yung kalaban ni Reyes, no? Manipis yung tira na yon kaya hindi pumasok. Kaya ito, back to table si Reyes. Medyo alanganin yung posisyon, kailangan niya ng bridge, no? Tingnan natin kung makagawa na ng paraan si Reyes dito at ma-run out nitong second match. Panoorin natin mga kabilyard. At dito nga mapapansin natin na sa last 3 balls na lang itong si Reyes na ipina niya pa yung Swerte. talaga, no, para naman magkaroon ng opening itong ball number 6. At kailangan niya makakuha ng ball position dito sa 8. So panoorin natin yung pangalawang magic shot ni Efren Bata Reyes dito sa rock o sa game number 2. At dito nga mapapansin natin kung over yung cue ball, no, dito sa
stuck ng bola at mapapansin natin mukhang wala talagang possible shot pero itinuro pa rin ni Reyes kung saan papasok yung bola. Ito yung magic shot number 2 mga kabilyard. That's the only 10 this move is getting. At dito nga napakalupit nung ginawang tira na yun ni Reyes. Dito sa player number 3 mga kabilyard, makikita natin isa rin sa mga pool masters, no. Unfortunately dito sa break niya, kauna-unahang break, na scratch itong kalaban ni Reyes. At ito, ball in advantage kay Reyes dito sa player number 3. Successful yung dalawang magic shot ni Efren Reyes doon sa nakaraan niyang dalawang opponent, no. Sa opponent number 3 mga kabilyard, mukhang mas malupit yung magiging magic shot ni Efren Bata Reyes dito. Kaya subaybayan natin hanggang dulo dahil ang rules dito, kailangan matalo ni Reyes ang kanyang mga opponent sa isang magic shot for last ball. So sundan natin yan. Dito sa rock na ito at sa laban na ito, nagpili si Reyes ng stripe ball. Mapapansin natin mukhang gipit, no, yung position ng mga stripe. Pero tingnan natin kung paano i-run out ni Reyes at gawin niya ang pangatlong napakalupit na magic shot dito sa laban nila. So hindi ito pangkaraniwang laro at ito ay isa sa mga exhibition match na para matalo ni Efren Reyes ang kalaban ay kailangan niyang gumawa ng isang malupit na magic shot para sa last ball. Kaya sundan natin mga kabilyard kung mas maganda itong pangatlong laban na ito. At dito nga sa last ball, makikita natin nagturo, no, yung kalaban ni Reyes kung saan ipapapasokin yung last ball dahil nga kailangan niyang talunin si Reyes. Talunin ni Reyes yung opponent niya sa isang magic shot. At dito nga napili ng kalaban niya dito sa isang corner pocket, sa side pocket, no, pero mahirap ito mga kabilyard. Panoorin natin kung anong gagawing paraan ni Reyes dito. Mukhang sinusukat niya, ang hirap yata nung posisyon na ito, pero tingnan natin yung gagawing magic shot ni Efren Reyes dito kung makakalusot. So hindi pumasok yung magic shot ni Efren Reyes dyan, kaya may chance ngayon na makahabol itong kalaban ni Reyes, no. Mukha talagang pahirapan yung posisyon ng 8 at kailangan din gumawa ng isang magic shot nitong si Efren Reyes. So take advantage itong kalabang bokal ni Efren Reyes, no. Panoorin natin kung paano gawa ng paraan ni Reyes yan sa bandang dulo, kaya mapapawaw lahat ng mga nanonood dito mga kabilyard.
At dito nga, last 2 ball na lang si Bocal, no? At kailangan niyang may pasok yung 3 bola na ito para ipanalo. Ganun pa man si Efren Reyes ay kailangan niyang gumawa ng isang malupit na magic shot para talunin itong opponent. So napakahirap ng posisyon ni Reyes, pero dito mukhang makapal yung tira nitong si Bocal at may chance ngayon na gumawa ng magic shot si Efren Bata Reyes. Magic shot number 3, panoorin natin mga kabilyar. At dyan nga talagang napakalupit yung ginawang counter bank shot ni Efren Reyes na merong 2 rail pa yun, no? Talagang napakahusay ng kanyang magic shot doon para talunin lang yung kanyang opponent. Dito sa pang-apat na kalaban ni Reyes, mukhang mas matindi ang magiging labanan dito at saka mas matindi rin mga kabilyard yung magiging magic shot ni Reyes para talunin niya itong kalaban niya. Kaya panoorin natin. At dito nga sa pang-apat na kalaban ni Reyes, pinili ni Reyes yung stripe ball. Makikita natin mukhang may kaunting problema doon sa cluster sa itaas, no, yung 8 tsaka isang stripe ball na yon. Kailangan ni Reyes na makakuha ng magandang ball position dito para ma-run out niya ito mga kabilyard. Kaya sundan natin ito. At dito nga, nasa last 2 ball na lang si Efren Reyes. Aiming siya dito sa isang ball sa side pocket. Ito na, para sa last ball ni Reyes, no, makikita natin, tutok na nga yung 8 pero pipili. Ito yung kalaban ni Reyes, pinili doon sa side pocket. Mukhang napaka-imposible at napakahirap ng tira na ito. Pero ito yung pang-apat na magic shot ni Efren Bata Reyes. Panoorin natin mga kabilyard. Yan na, get lucky. Tataka nga ako kung bakit, paano nangyari yun, yung ganong tira. So siya lang nakagawa talaga nun, kaya tinawag siyang The Magician. At dito nga sa panglimang laban ni Efren Reyes, successful niyang nagawa yung 4 na magic shot na yan para talunin yung 4 na kalaban niya mga kabilyard, no? Napakahusay nung pang-4 na magic shot na yan. Pero walang-wala yan dito sa pinakahuling magic shot ni Efren Reyes kung paano niya talunin itong kalaban niya sa panglimang pagkakataon.
ito yung sigurong pinaka malupit na ginawa ni Efren Reyes na hindi makapaniwala itong mga manonood. At dito makikita natin na sa table si Reyes, maganda ang pinapakita niyang tira. Panoorin natin hanggang dulo mga kabilyard. Ito na yung panglima at pinakahuling magic shot na unbelievable shot ni Efren Bata Reyes. At dyan nga sa 14 na yan mga kabilyard, nagmintis itong si Efren Reyes. Kaya merong chance ngayon itong opponent niya, kalaban niya na makabawi ng score at puntos dito sa mga bola. No? Dahil nga marami pang solid ball ang natitira at kailangan gumawa ng paraan dito para mahabol niya itong si Efren Reyes. So sundan natin mga kabilyard. At dyan nga makikita natin mga kabilyard, nagkamali pa yung kalaban ni Reyes, kaya back to table to si Reyes. Dito mukhang ipapasok niya itong sa side pocket, no, itong stripe ball. Medyo mahirap ito mga kabilyard, parang ikarambola ni Reyes. Hindi na karambola, manipis, kaya back to table itong kalaban niya. So tingnan natin kung makabawi dito ng bola itong si Bocal. At makikita natin medyo mahirap yung posisyon ng mga bola nung, kaya panoorin natin mga kabilyard. At dyan nga sa tira na yan, makikita natin na sa last 3 balls na lang si Efren Reyes, itong 15, 11 at saka yung 8, no, makikita natin dito mahirap yung ball position na ito dahil kailangan pinahin ni Reyes. Medyo lalayo yung cue ball dito, pero tingnan ninyo kung paano gawa ng paraan ni Reyes yung ball positioning. He can't shoot no more, so what am I gonna do? That's awful scary. Dito na nga yung pinakahihintay nating na pinakamalupit at pinaka-imposibleng magic shot ni Efren Bata Reyes. Makikita natin yung posisyon ng 8, no? At gusto nilang ipasok itong 8 dito sa side pocket. Pinapili nga ni Efren Reyes itong mga player at saka yung manonood kung saan papapasukin itong 8. At dito nagdesisyon yung kalaban ni Efren Reyes na papasukin dyan sa side pocket. Napakalupit nito, napakadaming nakaharang dito sa side pocket na yan mga kabilyard, no? So panoorin ninyo ang pinakamalupit at pinaka-imposibleng shot ni Efren Bata Reyes.
the magician.